lingkod, Pastor Winsor Cabrera, bumabati sa inyo ng magandang gabi sa lahat po ng mga kapatid sa Panginoon, sa lahat po ng mga kamag-anak, sa lahat po ng mga kaibigan, sa lahat po ng mga nanonood sa Facebook. Kumusta na po kayong lahat dyan? Tayo po ay nasa pang-12 araw ng ating 50 days na prayer warfare na ating ginagawa sa panahon na ang ating bayan ay dumadaan sa matinding pagsubok. Hindi lang ang ating bayan kundi ang buong mundo ay dumadaan sa matinding pagsubok ng pandemic na sakit ng coronavirus. At minsan marami sa atin ang nagtatanong, nasaan kaya ang Diyos sa ganitong panahon ng pangangailangan? Nanalangin naman kami, hindi pa dumarating ang kanyang tulong. Mga kapatid, merong isang question sa gabing ito. Is God too late? Atrasado ba ang Panginoon? Hindi na ba siya umaabot sa oras? Is God too late? Well, para masagot po natin yan mga kapatid, ay dadako po tayo sa isang kwento sa Biblia. Nung panahon na si Lazarus na isa sa kaibigan ni Jesus ay namatay at siya ay nagkasakit, siya ay namatay at siya ay ibinurol at siya ay inilibing, hindi pa dumating kaagad si Jesus. So the question lies there, is the Lord too late o is God too late? Basahin po natin yung kwento. Ganito po ang nakasulat sa aklat ng Juan, John chapter 11. May isang lalaki na ang pangalan ay Lazarus. Siya at ang mga kaibigan niyang si Maria at Marta ay nakatira sa Betania. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang buhok. Nagkasakit si Lazarus kaya nagpasabi ang magkapatid na babae, si Maria at saka si Marta, kay Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan. Nang mabalitaan ito ni Jesus, sinabi niya, hindi siya mamamatay sa sakit niya. Nagkasakit siya upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan din ang anak ng Diyos. Mabigyan ng karangalan ng anak ng Diyos. Verse 5, mahal ni Jesus ang mga magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Nang mabalitaan niyang may sakit si Lazarus, nanatili pa siya ng 2 araw sa kinaroroonan niya. Pagkalipas ng 2 araw, sinabi niya sa mga tagasunod niya, bumalik na tayo sa Judea. So ganun nga po ang nangyari, hindi muna tumugon si Jesus doon sa pakiusap ng magkapatid na sila ay bisitahin niya. At sa mga susunod na verses, makikita po natin sa verse 17, nang dumating si Jesus sa Betania, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lang ang layo ng Betania sa Jerusalem. Kaya't maraming Hudyo galing sa Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang marinig ni Marta na dumarating na si Jesus, sinalubong niya ito, pero si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung nandito kayo, ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Ngunit kahit ngayon, alam kong ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hihilingin nyo sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya, muling mabubuhay ang kapatid mo. Sumagot si Marta, alam ko pong mabubuhay siyang muli sa huling araw kapag bubuhayin na ang mga namatay. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman.
naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot si Marta, Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na hinihintay naming darating sa mundo. Verse 28, pagkatapos niya ito, bumalik si Marta sa bahay nila. Tinawag niya ang kapatid niyang si Maria at binulungan. Narito na ang guro at ipinatatawag kanya. Nang marinig ito ni Maria, tumayo siya at dali-daling pinuntahan si Jesus. Hindi pa nakakarating si Jesus sa Betanya, naroon pa rin siya sa lugar kung saan sinalubong siya ni Marta. Nang makita ng mga nakikiramay na Hudyo na tumayo si Maria at dali-daling lumabas, sinundan nila siya sa pag-aakalang pupunta siya sa libingan upang doon manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, lumuhod siya sa harapan nito o sa paanan nito at sinabi, Panginoon, kung narito lang kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Nabagabag ang puso ni Jesus at alalang-alala siya nang makita niyang umiiyak si Maria, pati na ang mga kasama nitong mga Hudyo. Tinanong niya sila, saan niyo siya inilibing? Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tignan ninyo. Umiyak si Jesus. Kaya sinabi ng mga Hudyo, tignan ninyo kung gaano niya kamahal si Lazaro. Pero sinabi naman ng iba, hindi ba't pinagaling niya ang lalaking bulag? Bakit hindi niya nailigtas sa kamatayan si Lazarus? Muling nabagbag ang puso ni Jesus. Kaya pumunta siya sa pinaglibingan kay Lazaro. Isa itong kuweba na tinakpan ng isang malaking bato. Pagdating nila doon, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Sumagot si Marta na kapatid ng namatay, Panginoon, tiyak na nangangamoy na ngayon ang bangkay. 4 na araw na siyang nakalibing. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya't inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dinidinig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinidinig at sinabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi niyang ito, sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka. At lumabas nga ang namatay na si Lazarus na balot pa ng tela ng mga kamay at paa at may takip na tela ang mukha. Sinabi ni Jesus, kalagan ninyo siya. Maraming mga malaw kina Maria at sumampalataya nang makita nila ang ginawa ni Jesus. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong pagtsatsaga. May kahabaan yung kwento pero napakaganda. Ganito po ang kwento, napakasimple. Kapatid na si Maria, si Marta at saka si Lazaro. Silang tatlo ay magkakapatid at mahal na mahal sila ni Jesus. Dumating ang panahon na itong si Lazaro ay namatay. Ay nagkasakit muna. Nung siya'y nagkasakit, ang dalawang babae ay nagutos ng isang taong pupunta kay Jesus upang ipasabi na ang kanilang kapatid ay may sakit. Nung marinig ito ng Panginoon, nakarating sa kanya ang message, ay nagdesisyon siya na hindi mo na aalis. Pero meron siyang sinabi, ang pagkakasakit na ito ni Lazaro ay hindi magdudulot sa kamatayan, kundi magbibigay ng mas mataas na kaluwalhatian ng Diyos. At siya ay hindi muna umalis, 2 araw pa siyang nanatili. Pagdating doon, ito namang si Maria at saka si Marta, yung kanilang kapatid ay namatay. Yung kanilang kapatid na may sakit, si Lazaro ay namatay. Si Lazaro ay may sakit, hindi pa dumarating ang Panginoong Jesus. Nung siya ay namatay, hindi pa dumating si Jesus. Nung siya ay nasa burol, hindi pa dumating si Jesus. Sinasabi sa kanya ng mga kaibigan niya, hindi bali kasi paparating na si Jesus. Kaya lang hindi pa siya dumating hanggang sa araw na siya ay inilibing na.
At pagkatapos ay 4 na araw na siyang nakalibing, hindi pa dumarating si Jesus, ilang araw na siyang nakalibing. And then dumating din ang panahon, sabi nila, andyan na ang Panginoong Jesus. Nung dumating ang Panginoong Jesus, ang unang sumalubong ay si Marta. At ang sabi ni Marta sa kanya, Panginoon, kung napaaga ka sana, siguro buhay pa ang aking kapatid. Siguro buhay pa ang aking kapatid. Pero alam ko kung ano man ang hilingin mo sa Ama, ay ibibigay niya. Sabi ni Jesus, mabubuhay ang kapatid mo. Oo, siguro sa ibang panahon, kapag dumating na ang huling panahon, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sasampalataya sa akin ay mabubuhay pang muli. Naniniwala ka ba dito? Sabi niya, opo, Panginoon, alam kong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos. Mga kapatid, pagkatapos noon ay hinanap niya si Maria. Si Maria ay, nung malaman niyang dumating si Jesus, lumabas siya at sinalubong niya si Jesus at nagpatira pa ito. At yun din ang kanyang sinabi, Panginoon, parehong reklamo. Sabi niya, Panginoon, kung napaaga ka sana, siguro buhay pa ang aking kapatid. Sa puntong ito, si Jesus ay hindi siya nagsalita, kundi nabagabag siya at nagtanong siya, nasaan sila, saan niyo siya inilibing. At nung nakita niyang umiyak si Maria, mga kapatid, umiyak din siya. Sino ba itong si Maria? At ganun na lang na si Jesus ay nakiiyak sa kanya. Well, mga kapatid, sa oras na to, si Marta at saka si Maria ay picture ng dalawang klase ng mananampalataya. Si Marta ay picture ng isang mananampalatayang Marta is a picture of a doubtful believer. Mary is a picture of a devoted disciple. Saan ka, kapatid? May dalawang klase. May mga doubtful believer, may mga devoted disciple. Bakit ko nasabing doubtful itong si Marta? Sapagkat paiba-iba siya ng sagot. Meron siyang sinasabing hindi maganda, meron siyang sinasabing hindi maganda. Pansinin ninyo kung bakit natawag siya na doubtful believer. Una, sabi niya, Panginoon, kung nandito ka lang sana, siguro buhay pa ang aking kapatid. Hindi maganda yung kanyang sinabi. And then maya-maya sabi niya, pero alam ko na kapag humingi ka sa Diyos, ay ibibigay niya. So nandoon yung negative at saka positive na sinabi niya. Nung sinabi ni Jesus, mabubuhay ang kapatid mo, sabi na naman niya, oo, hindi ngayon, siguro sa pagdating ng panahon, sa huling panahon. Kaya't kinurek na naman siya ni Jesus, di ba sinabi ko sa iyo, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Yes, sabi niya, alam ko na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos. Mga kapatid, Marta is a picture of a doubtful believer. At one moment, maganda ang kanyang sinasabi. At another moment, hindi maganda ang kanyang sinasabi. At mga kapatid, katulad ng sinabi sa James, hindi mo mapagkakatiwalaan ang isang taong paiba-iba ang sinasabi. Kapag tayo ay nagdadalawang isip, how can we expect something from the Lord? Si Marta is a picture of a complaining spirit. Nung sinabi ng Panginoon, saan nyo siya inilibing? Alisin ninyo yung takip doon sa libingan. Ito na naman si Marta, sabi niya, Panginoon, 4 na araw na siyang nakalibing, nangangamoy na siya. Hanggang sa bandang huli, nagdadoubt pa rin siya. Hanggang sa bandang huli, nagdadalawang isip pa rin siya. Kulang ng pagtitiwala sa Panginoon. At marami tayong mga kapatid na minsan ganyan. Minsan, nandyan tayo na nagtitiwala sa Diyos. Minsan, andyan na naman tayo. Nakulang tayo ng pagtitiwala sa Diyos. If we are like Marta, kapag tayo ay double-minded, kapag paiba-iba ang ating isip, paano tayo pagkakatiwalaan? Let us not be like Marta. Gusto ko kayong dalhin sa kanyang kapatid na si Mary.
Mary is a picture of a devoted disciple. In the Bible, si Mary of Bethany, 3 beses nyo lang siyang mababasa sa Bible. At every time na makita nyo siya sa Bible, doon sa 3 instances, she is always at the feet of Jesus. To be at the feet of your master is a very good picture of a disciple. Sa relationship ng master-disciple relationship, ang isang disciple ay laging nasa paanan ng kanyang Panginoon. Una, sa aklat ng Lucas chapter 10, makikita natin na bumisita si Jesus at nagturo siya sa bahay. Si Marta ay hindi nakikinig, kundi nandoon na nagtatrabaho. Samantalang si Maria, sabi ng Biblia, nasa paanan siya ni Jesus at siya'y nakikinig. At dito sa verse 2, makikita nyo, siya daw yung babaeng nagbuhos ng pabango sa paanan ni Jesus. Again, at the feet of Jesus. He was at the feet of Jesus listening for the word of God. And then doon sa verse 2, he was at the feet of Jesus pouring on perfume on the feet of Jesus. And here, for the third time, makikita natin si Maria. At the feet of Jesus Christ, she was pouring out yung kanyang hurts. Pansinin niyo ho, pareho sila ng reklamo. Pareho silang nagreklamo, Panginoon, kung napaaga ka sana, siguro buhay pa ang aking kapatid. Pero nung nagreklamo si Marta, nakaupo lang siya, nakausap si Jesus. Si Maria, nung sinabi niya, yung kanyang saloobin, siya'y nasa paanan ni Jesus. We have, sabi nga ng Panginoon, come and let us reason together. Lumapit tayo sa Diyos at sabihin natin sa Kanya ang ating saloobin. Again, let me say it again. We have all the time to question God, but we can never question His character. Itong sinabi ni Maria, bagamat sinabi niya na kung napaaga ka sana, Panginoon, siguro buhay pa ang aking kapatid. It was a sense of failure and a sense of hopelessness, but she was at the feet of Jesus. Pwede mong sabihin yung nararamdaman mo sa Panginoon, pero kung ikaw ay nasa kanyang paanan, kahit na nandoon na sinabi niya yon, dahil nasa paanan siya ni Jesus, it is still an act of submission. Mga kapatid, tignan niyo ho, pagkumparahin natin, nung dumating si Jesus, si Marta, hinarap niya ang Panginoon. Pero tignan niyo ho, sinong hinahanap ng Panginoon, hindi si Marta. Sabi niya, nasaan yung kapatid mo? Hindi niya hinanap si Marta, ang hinahanap niya si Mary. Pareho lang naman sila ng saloobin, ngunit hindi sila parehas ng karakter. Yung isa ay isang doubtful believer, samantalang si Mary ay isang devoted disciple. At makikita po natin dito, tignan niyo ho kung anong damdamin ni Jesus kay Maria. Nung makita niya, first, sa verse 31, maraming sumusunod kay Maria. Tignan nyo, if you are a devoted disciple, you will command following. Maraming susunod sa'yo. Kapag ikaw ay devoted sa Panginoon, sabi dito, maraming sumunod kay Maria. Alam niyo, kapag ikaw ay devoted disciple ni Lord, yung anointing ni Lord sa'yo ay mag-a-attract ng mga tao. Hindi nila maunawaan. There is something in Mary. There is something in Mary that people follows her. Maraming, hindi ko alam kung anong anointing mayroon si Mary, pero maraming sumusunod sa kanya. But I believe, yung mga taong lumalapit o sumasama kay Maria ay bunga yon ng kanyang devoted relationship with the Lord. Kapatid, kapag malapit ka sa Panginoon, ang mga tao malapit din sila sa iyo. Tignan niyo ho, nung sinabi ni Marta na, Panginoon, kung napaaga ka lang, siguro buhay pa ang aking kapatid. Ni-rebuke siya ng Panginoon, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Tignan niyo rin ho, nung si Maria naman ang nagsabi, the same message, the same sentiment, Lord, kung napaaga ka sana, siguro'y buhay pa ang aking kapatid. Hindi sumagot si Jesus, hindi niya ni-rebuke si Mary,
alam nyo, nabaghabag siya. At nagtanong siya, nasaan ba si Lazaro? Saan niyo siya inilibing? At nung makita niyang umiyak si Mary, ang ating Panginoong Jesus ay nakiiyak din. You see, our Savior, our Master is also an emotional Savior. Nararamdaman niya ang nararamdaman ng kanyang mga alagad. Kung ano yung pinagdadaanan mo, kapatid, nararamdaman ni Jesus, nakikita ni Jesus, nababagabag din si Jesus, at sinabi niya, gagawa ako ng paraan. At dito makikita natin na dinala siya doon sa libingan, dinala sila sa libingan ni Lazaro. At sumigaw si Jesus, sabi niya, Lazaro, lumabas ka. Pagkatapos na inalis nila yung takip na bato doon sa kuweba na pinaglibingan sa kanya, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Alam niyo, lumabas si Lazaro. Hindi ko alam kung paano siya nakalabas kasi nakabalot pa ng tela ang kanyang katawan, ulo hanggang paa. Hindi ko maipaliwanag, siguro lumulutang siya sa hangin. Paano maglalakad yun? Nakabalot ang buo niyang katawan. Kinalagan siya at buhay na buhay siya. You see, may dahilan pala kung bakit dinelay ng Panginoon ang kanyang pagdating. May dahilan kung bakit hindi dumating kaagad ang Panginoon. May dahilan kung bakit pinalampas pa niya ng 2 araw ang kanyang pagdating. Kaysa dumating siya na may sakit pa of course, pagagalingin ng Panginoon si Lazaro kung may sakit siya. Pero alam niyo, pwede tayong gumawa ng ibang conclusion na hindi siya pinagaling ng Panginoon. Pwedeng lumakas lang siya, pero siya ay namatay. At ang Panginoon ay gumawa ng himala at binuhay niya ito. Kapag yung tao ay gumaling, pwede mong sabihin na pinagaling ni Lord. Pwede mo ring sabihin, hindi pinagaling ni Lord, talagang kusang lumakas lang siya. Pero kapag ang tao ay namatay at muling nabuhay, there is only one conclusion. It must be God. Kaya nga mas matindi ang plano ng Panginoon. Kaya tama ang Panginoong Jesus, ang sakit na ito ay hindi pupunta sa kamatayan, kundi pupunta sa mas mataas na kaluwalhatian ng Diyos. You see the power of God. He has the power to raise the dead back to life. He has the power to heal the sick. But He has the power na kahit patay na yung tao, pwede pa niyang buhayin. Alam niyo, but He has the power na kahit patay na yung tao, pwede pa niyang buhayin. Alam niyo, buti nga sinabi niya, Lazaro teaching us to expect greater glory to the Lord. Kaya mga kapatid, sa oras na to, huwag tayong minsan, kung meron kang pinagdadaan ng problema, at alam mong ikaw ay nanalangin, at hindi ka pa tinutugon ng Panginoon o yung ini-expect mo ay hindi pa dumarating. Hindi ibig sabihin hindi tayo pinapakinggan ni Lord. Hindi ibig sabihin atrasado ang Panginoon. Hindi ibig sabihin busy ang Panginoon at wala siyang panahon sa atin. No. Each one of us is special sa kanyang harapan. Each one of us may kanya-kanyang panahon. Sabi nga sa Biblia, in His time, He makes all things beautiful. Iba kasi ang pamamaraan natin sa pamamaraan ng Panginoon. Ang pamamaraan ng Panginoon ay pamamaraan ng Diyos. Hindi natin yun maintindihan kung minsan sapagkat limitado ang ating pangunawa. Hindi natin alam kung ano ang mga plano at programa ng Diyos. Kaya
Huwag tayong magreklamo. Huwag nating sabihing atrasado ang Panginoon. Sabihin na lang natin, in His time, He makes all things beautiful. Sabihin na lang natin, Lord, let your will be done. Maybe the Lord is teaching us to wait. Maybe the Lord is teaching us to trust Him. Maybe the Lord is teaching us to expect from Him greater things, greater glory. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga nandyan, kung meron pa tayong mga unanswered prayer, mga panalangin hanggang ngayon ay hindi pa tinutugon, huwag nating sabihin, Panginoon, atrasado na. Panginoon, huli na ang lahat. I remember isa pang case na nangyari sa Biblia. Sinalubong ng mga alipin ni Jairus ang Panginoon at saka si Jairus, at ang sabi niya, huli na Jairus, ang iyong anak ay patay na. Ngunit nagpunta pa rin ang Panginoong Hesus at binuhay niya, sapagkat walang makakapigil sa Panginoon. Kahit ang panahon ay hindi pwedeng pigilan ang Panginoon. Kung anong kalooban ng Panginoon, mga kapatid, it's one thing to seek God's will. But it's another thing to know God's timing. Kaya kung hindi pa dumarating yung hinihiling mo, maybe it's not yet time. Or maybe hindi yan ang para sa'yo. Meron laging mas magandang nakahanda ang Panginoon para sa'yo. God is never too late. He is always on time. Let's just trust Him. Let's just wait for Him. Let us expect the best from Him. Amen. Naway na-encourage po tayo, mga kapatid, sa lahat ng mga nanonood ngayon. Always remember, in His time, He makes all things beautiful. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, aming tagapagligtas, aming manggagamot, Ikaw ang aming pinaglilingkuran at alam po namin hindi mo kami pababayaan. Patawarin mo kami na sa kung minsan ay nagdadalawang isip kami. Patawarin mo kami na kung minsan ay nagkukulang kami ng pananampalataya. Patawarin mo kami na minsan hindi kami marunong maghintay. Kulang kami ng pagtitiwala sa inyo. Panginoon, sa oras na to, katulad ni Maria, katulad ni Marta, Lord, teach us to wait for you, Lord, to wait on the Lord, because you have said, they that wait on the Lord shall renew their strength. Kaya Panginoon, patawarin mo kami kung kami nagkukulang ng pagtitiis at pagtsatsaga at paghihintay. Dalangin ko, Panginoon, dagdagan mo pa ang aming pananampalataya na, Lord, you are in control of everything, Lord God. Hallelujah. Sa mga may panalangin na hanggang ngayon hindi pa natutugunan, Lord God, hayaan mong lalo kaming magtiwala sa inyo, especially mga doktor, Panginoon, na nasa frontline. Narinig po namin na siyam na ang namatay, Lord. Panginoon, ingatan mo po, Panginoon, ang aming mga doktor na nasa frontline, mga nasa ospital, Panginoon, kasama ng mga nurses at lahat ng mga medical personnel sa ospital, Panginoon, lahat ng nagtatrabaho sa ospital. Lord God, hallelujah, we pray for your divine intervention. We pray for your healing presence. We pray for deliverance, Lord, na mangyayari sa mga may sakit, sa mga PUI at saka PUM. Dalangin po namin, Panginoon, na Lord God, gumaling sila, o yung mga hindi pa infected, Lord, ingatan mo po sila. We expect good news na hindi sila nahawa, Panginoon, Lord God, in the name of Jesus. Dalangin din po namin ang buong sambayanan na lalong mag-ingat, lalong ingatan ng kalusugan, sumunod sa social distancing, Lord, para mapigil na ang pagkahawa at pagdami, Panginoon, ng sakit na ito, Lord.
Dalangin po namin, we pray a special prayer, Lord, for the families, Lord God, na hindi magkakasama. We pray for the families, Lord, na kung saan ay physically watak-watak sila. We understand, Lord, at nararamdaman po namin ang nararamdaman lalo na ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay hindi magkakasama sa panahon ngayon ng lockdown at saka quarantine. Lord God, tulungan mo sila na magkaroon lagi ng connectivity, Panginoon, sa pamagitan ng social media na, Lord God, everybody, Lord, is secure, Lord God. Everybody ay nagkakapagkumustahan, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, na patuloy na makita nila ang tulungan mo rin ang ekonomiya ng aming bansa na hindi ito magkukulaps dahil sa limitasyon, Panginoon, sa market. Dalangin po namin, Lord, ingatan mo rin ang aming ekonomiya na huwag babagsak ang economy ng aming bansa, ang economy ng buong mundo, Panginoon. At tulungan mo, Panginoon, lahat ng bansa mawala ang political division, mawala ang ideological division, mawala ang racial division, Lord, at buong mundo ay magkaisa, Panginoon, upang ang salot na sakit na ito, Panginoon, ay matapos na at magpatuloy ang aming normal na pamumuhay. And Lord, we pray, katulad ng sinabi ni Jesus, kung nadidelay man ang aming hinihinging panalangin, Lord, we are expecting greater glory, Lord. We declare that after this crisis, Lord, revival will take place, Lord. Maraming taong magbabalik loob sa inyo, Panginoon. Maraming taong makakaalala sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Tinataas ka namin sa oras na to. Dalangin din po namin lahat ng mga kaibigan, kamag-anak po namin, mga kapatid sa Panginoon na nasa Facebook Live. Father, in Jesus' name, stretch forth your mighty hands over them and protect them and heal them and bless them and provide for them. Let your presence be felt, Lord God. Surround them like wall of fire. Let the pillar of cloud and fire be over them, Lord. The blood of Jesus to protect them, Lord. Salamat po, Panginoon. I declare mighty protection over you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. The Lord bless us all. Hanggang sa muli, samahan niyo po ako matapos itong 50 days na prayer warfare. Bukas po, pang 13 araw, magkita-kita tayong muli sa tanghali ng alas 12 at saka sa gabi ng alas 6. Binabati namin kayo, 10 ng aking pamilya. We extend our heartfelt greeting sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Winsor Cabrera. Bumabati sa inyo. Shalom. God bless you. God bless us all.